Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Villanueva sisibakin na sa panibagong testigo na umamin laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan na karamihan ay mga ghost projects na talaga namang nagpagalit sa marami nating kababayan. District Engineer ng 1st District ng Bulacan ay di umano'y sinibak sa DPWH na naging controversial dahil sa milyon-milyon na tinalo nito sa kasino ay kinakinilala na si Engineer Henry Alcantara, ang District Engineer ng 1st District ng Bulacan. Inamin di umano nito kung sinong senador ang nagbigay ng budget sa mga flood control ng 1st District ng Bulacan. Isiniwalat nito ang kanyang nalalaman. Alam ng marami na talagang balwarte ng mga Villanueva itong Bulacan. Si Junjun Villanueva, ang kasalukuyang mayor ng Bukawi, Bulacan, ay kapatid ni Senator Villanueva at ang ama nito ang representative ngayon ng Sibak Party List. Subalit hugas kamay pa rin dito si Senator Villanueva kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects na ito. Aniya ay wala siyang alam sa mga galawan ng mga contractors at DPWH sa mga ghost project na ito at sa mga flood control projects na naging controversial sa Bulacan. Ngunit hindi lingid sa marami na isa si Villanueva kasama si Senator Bongo at mga kaalyado nila ang mga senador na pinaboran at binigyan ng napakalaking budget na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa insertion na ginawa ni Escudero sa national budget. Na ayon sa balita ay ang kapalit ng boto nila para sa pagka-Senate President ni Escudero ay ang pagbibigay sa kanila ng budget para sa kanilang mga proyekto. Isa pa sa matinding na diskubri ay ang di umano'y pagtanggap ng 20 million pesos para sa campaign fund ni Villanueva mula sa San Jose Builders noong campaign election. Na ayon kay Attorney Macalintal ay paglabag sa election code na umano'y may parusa na 1 hanggang 7 taong pagkakakulong at pagka-disqualify sa alinmang government position. Sa kaugnay na balita ay pinangalanan na ni PBBM ang 4 na mga senador na di umano'y mga sindikato sa Senado na may kaugnayan di umano sa mga anomalya sa mga flood control projects na ito. Oh, ayan, pinangalanan na. Ha? Pinangalanan ni District Engineer Henry Alcantara, yung controversial na flood control king ng Bulacan na ngayon ay sibak na. Pero matagal na pala yung district engineer na yan ng Bulacan, taga Bukawi pa. At yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi siya lumalakad, naglalabi ng proyekto, hindi siya nagpupundo, ayun, sinabi mismo ni district engineer, ang lumalakad ng pundo nila ay itong si Joel Villanueva. Huli ka ngayon, Joel Villanueva. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pa nga napapangalanan si Joel Villanueva, tudo hugas kamay na, tudo tanggol na. Anong ibig sabihin niyan? Ay di guilty. Dahil halatang guilty, agad-agad naglinis ng pangalan. Sabi ni Joel Villanueva, tinanong si Secretary Manuel Bunuan, Secretary, kuba'y naglabi sa inyo sa DPWH ng pundo? Kuba'y nakialam sa mga proyekto ninyo? Sabi siyempre ni Secretary Manuel Bunuan, hindi po, Senator. Siyempre, alam nga namang naka-live yun o naka-live stream yun. Sasabihin ni Secretary Bunuan na naglalabi si Joel Villanueva. Tapos sabi ni Joel Villanueva, sa loob ng 3 taon, ginahasa ng mga flood control projects na mga palpak ang aming probinsya. Ngayon niya lang nakita na nalpak yung mga flood control projects. Ang tagal-tagal na niya. Ang tagal-tagal na niya. Kaya lang yun pala, may isang event. Actually, maraming events yan. Kaya lang ito yung talagang binanggit ni district engineer. Yung controversial na district engineer na sinibak na si Henry Alcantara na talagang matindi, nagpapatalo sa kasino ng milyon-milyon. Ayun, sinibak na dahil sa mga ghost projects, palpak na proyekto. Ay sa isang event, panoorin niyo 'to mamaya. So, sa isang event, sinabi mismo niya, ang mayor pa noon ng Bukawi, si Johnny Villanueva, kapatid ni Senador ni Joel. Tinanong niya, sabi ni District Engineer Alcantara, gusto raw ni na may mga proyekto nga. Ay ang sabi
Alcantara ni District Engineer, saan tayo kukuha, Mayor, Mayura? Ay sabi nung Johnny, yung dating mayor, ito na yata yung namatay na mayor eh. Hmm? Ah, huwag ka mag-alala, bahala na ang diko ko dyan. Eh, ang diko, yung kuya, ibig sabihin, si Joel Villanueva. At binanggit talaga ni District Engineer na salamat kay Senador Joel Villanueva. O yun. Paano ngayon sasabihin ni Joel Villanueva na hindi siya lumalakad ng mga pundo sa mga proyekto? Ayan ang linaw na ng ebidensya. Ha? Ang linaw na ng ebidensya, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Talagang itong si Villanueva, pastor na pastor, founder ng Jesus is Lord yung kanyang ama. Tapos ganyan, nagsisinungaling. Bakit kailangan niyang i-deny na naglalakad siya ng mga proyekto? Ginagawa naman talaga ng mga ginagawa naman talaga ng mga kongresista. Kaya lang, ang matindi sa kanya, ang garapal sa kanya, nag-deny pa. Yung iba na nahimik na lang, hindi na nagsalita. Kasi ano naman gagawin mo? Talaga namang ginagawa nila yon. Sila neither confirm nor deny. Ito deny, super deny. Super deny ng mga obvious naman, ang dami niyang pictures nag-i-inaugurate ng proyekto. At yun na nga, dun sa video, sinabi mismo ni District Engineer, salamat, ang tumutulong sa kanila na magkapundo, yung mga proyekto doon, ay si Joel Villanueva, si Senador Joel Villanueva, at yung pamilya ng Villanueva, ay siyempre yung ama niya, congressman ng Sibak Party List, si Eddie Villanueva. Kaya, sinungaling yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi sila nakikialam sa pag-upundo sa mga proyekto. Usapan natin itong si Chis Escudero. Si Chis Escudero, nitong mainit na issue na tungkol dito sa mga flood control, mga kabunyog, kaagad-agad itong si Chis Escudero ay nagdepensa, nagpahayag. Wala raw siyang kinalaman, hindi raw siya nakikialam dyan sa mga proyekto na yan. Ang mga pundo daw na yan, hindi siya dyan nakikialam. Ang mga kontraktor, hindi niya raw yung pinapakialaman. Ang pag-identify ng mga proyekto at kung kanino ibibigay yan, para kanino yan, wala rin daw siyang nakukuha. Anumang kickback. Wow! Napakatindi, napakalinis talaga ni Chis Escudero. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Sa sinasabi na yan ni Chis, na wala man lamang daw siyang pakialam. Yung mga proyekto daw na yan, na mga pinag-uusapan, kahit na daw sa probinsya niya ng Sorsogon, kung saan kontrobersyal yung kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano, yung Centerways Construction. Hindi niya raw yun, Hindi nga niya daw alam ang mga proyekto ng kaibigan niya na yun. Basta nag-donate lang daw yun sa kanya ng 30 million. Ganun lang. Julito Paloma, good evening. Ganon. Binigyan daw siya ng 30 million, hindi niya daw yung dinideny, ay kaibigan niya naman daw talaga yun si Lawrence Lubiano. Pero, pagdating na daw sa mga transaksyon, hindi daw siya dyan nakikialam. Hindi niya nga daw alam ang transaksyon ni Lawrence Lubiano sa gobyerno eh. Batiin ko si Bobby Noriega. Hi, Bobby, kumusta? Kaya yung mga kahit daw yung pinag-uusapan pa lang ang mga projects, kahit hindi niya raw yan, hindi daw siya dyan nakikialam. Kaya kaya kabunyog, ang tindi. Ang tindi nito ni Chis Escudero. Ang tagal niyang congressman, naging governor pa siya ng Sorsogon na pag natatapos na yung 3 terms ng congressman, pupunta siya sa Senado. Pagkatapos naman sa Senado, pag natatapos na naman yung term sa Senado, babalik na naman sa Sorsogon, governor. Ang pamilya niya, alam niyo yung Sorsogon, yung probinsya ni Chis, ang ama niya matagal na gobernador doon. Panahon ni Marcos Sr., ang ama ni Chis Escudero, Minister of Agriculture, si Salvador Escudero. Yung ama ni Chis, Salvador Escudero yon. Agriculture Minister ni Marcos yan. Tapos hawak nila ang politika ng Sorsogon, matagal. Sila ang political dynasty sa Sorsogon.
Ang legislative districts ng Sorsogon, dalawa, District 1, District 2. Ang District 1, matagal na congressman doon si Chis Escudero. Kahit yung ama ni Chis na si Salvador Escudero, nung panahon ng wala na ang Marcos, wala na si Marcos, panahon na ni Cory at ng sumunod na mga administrasyon, yung father niya, congressman ng 1st District ng Sorsogon. Kinalaunan, si Chis naman ang pumalit na congressman nung mamatay ang kanyang ama. Pagkatapos naman ni Chis, nagsenador si Chis, yung kanyang mother naman ang pumalit na congresswoman doon sa 1st District na yon. Pagkatapos si Chis Escudero, nag-governor ng Sorsogon. Ngayon na hindi na nawala na sa politika ang kanyang ina, tapos si Chis nasa Senado, yung kanyang kapatid naman na babae, si Det Escudero, yun ang congresswoman ngayon doon. Sa lawak ng politika, political dynasty, gobernador, congressman, senador, tapos sasabihin ni Chis, hindi siya nakikialam sa mga proyekto ng gobyerno, sa pundo. Hindi siya naglalabi, hindi siya nakikialam sa identification ng mga projects. Ay, matindi. Mga kabunyog. Ha? Tapos, doon sa Baykam, sila ni Saldico, ang pinakamakapangyarihan doon, 4 sila eh. 4 sila doon sa Baykam na pinakamakapangyarihan. Siya bilang Senate President. Si Romualdez bilang Speaker. Sila. Sa parte naman ng House, si Saldico bilang House Appropriations Committee Chair. Sa Senado naman, ang counterpart ng appropriation sa House, yung Finance Committee, si Grace Poe. So sila yung pinakamakapangyarihan dyan. Kaya pagdating sa mga insertions, pagdating sa mga pondo, siya yun. Sila yun. Tapos ngayon, sasabihin niya, wala siyang papel dyan. O ngayon, hindi niya maidideny na binigyan siya ng 30 million sa kanyang campaign funds noong 2022 ni Lawrence Lubiano. Ay kasi dineclare niya yun eh. Dineclare niya yun na nagbigay sa kanya ng 30 million si Lawrence Lubiano. Ay si Lawrence Lubiano, controversial ngayon kasi nga yung kanyang construction company na Centerways Construction kasama dun sa top 15 na contractors ng flood control. O ngayon, nalalagay sa alanganin si Chis Escudero. O, ang sabi ni Chis, hindi ko naman alam yung Centerways Construction na yan. Hindi ako nakikialam sa mga projects niyan. Kaibigan ko si Lawrence Lubiano pero hindi naman ako investor dun sa kanya. Pangalawa, hindi ko siya partner sa negosyo. Hindi rin ako nakikialam sa negosyo niya. Yung mga transactions daw ni Lawrence Lubiano, hindi siya nakikialam. Ay, ha? Mga kabunyog, dito sa Naga City at Camarines Sur, maraming projects ang Centerways Construction. Ang aalamin natin dyan, kasi minsan, may mga politiko dito na nagpapasalamat kay Chis Escudero. Sabi nila, salamat kay Senate President Chis Escudero sa pagbigay ng project dito ng flood control. Tapos halimbawa, flood control project, nagpasalamat yung mayor dito. Kay Chis Escudero daw yun na project. Tapos ang contractor, Centerways Construction, paano ngayon sasabihin ni Chis na wala siyang koneksyon doon sa kontraktor na yon? Yan ang dapat kasing iniimbestigahan ng Senado at saka ng Kamara eh. Naglabas ng statement si Bongo. Ang tindi ng statement ni Bongo, mga kabunyog. Sa mga involved daw, sa mga anomalya na naglalabasan ngayon. Ha? Ang mensahe ni Bongo, makonsensya naman kayo. Ha? Ikaw ba yan, Bongo? May gana ka pang magsabi ng ganyan. Mga kabunyog natatawa ako dito eh. Ha? Babasahin ko mamaya ang statement ni Bongo. Basta ang sinabi ni Bongo, sa mga involved daw, sa mga anomalyang naglalabasan ngayon, yung mga anomalyang pinag-uusapan ngayon, nahahalungkat ngayon, makonsensya naman daw kayo. Ay, Kabunyog Alidia Bastamante, Shirley Kahandab, Elvira Ariza Arizo, kay Susan Ramos de Jesus, kay Julie Fistin Fiestada,
Shout out sa inyo, Kabunyog Jaime Villapando, damputin na raw yan. Elinita Pering, ikaw Bongo ang walang konsensya. Yun, naisahan ka. Ha? Ang tindi ng sinabi ni Kabunyog Elinita Pering. Oh. Ikaw daw Bongo ang walang konsensya. Kay Alo Natural ba? Kay Lorna Rifela Panupio, Arsenio Viñas, Alfred Bansing Rodriguez, Dantes Guluyugo, Alidja Bustamante, shout out sa inyo mga Kabunyog. Sino pa bang mga hindi ko pa nag-greet ng mga viewers? Sa ano natin, Attorney Insurrecto Facebook natin. Si Alfred Bansing Rodriguez, good evening. Mel Nicolas, kumusta kayo dyan sa Dublin, Ireland? Si Clark Perez, si Joey San Jose. Oops ka daw, Bongo. Ikaw daw ang makonsensya. Ha? Ay, grabe, mga Kabunyog. Ang lakas ng loob magsabi ng ganyan. Kabunyog Virgie Mendiola. Ramon Eugenio. Mga Kabunyog. Grabe, pag binasa natin tong statement niya, masusuka kayo. Hindi na nahiya na magsabi niyan. Ito, sige, basahin ko ito yung kumpletong mensahe ni Bongo. Mga Kabunyog, ito yung kumpletong mensahe niya. Sabi ni Bongo, ito. Isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, hitot lubog na naman sa baha ang maraming bahagi ng bansa, pati mga ospital at gusaling dapat maging takbuhan ng mga nangangailangan. Nakakalungkot na ang pondo ng bayan na inilagay sa inaakala nating flood control, posibleng napunta lamang pala sa kamay ng ilang nagpayaman at nagpabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. This is not just corruption but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Wow! Ang tindi ni Bongo. Kung ginamit daw sana yan sa tama. Yan. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Nilapastangan nyo na ang mga kabanang bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. Nasaan ang simpatya ninyo sa mga ordinaryong Pilipino na mandato ninyong pagserbisyuhan? Wow! So, anong masasabi niyo dyan, mga Kabunyog? Anong masasabi niyo? Hindi ba kayo nasusuka dyan sa Hindi ba kayo nasusuka? Mga Kabunyog, mga kababayan? Statement yan ni Bongo, Basahin ko nga ang reactions ng mga viewers. Sabi ni Pablo Gupit, mahusay umarte si Bongo, pangpamas ang acting. Ipokrito, sabi ni Shoni Pineda. Utot mo daw, Bongo, sabi ni Hector Funasher. Grabe daw ang kunwari, karma is coming. Sabi ni Romeo Garcia. Sinisito Rosal, makapal talagang mukha mo, Bongo. Ayan. Kay Virgie Badjola, ayan mga Kabunyog. Tama yung reaction nyo. Actually, nakakasuka ito. Kung makapagsalita, akala mo, hindi siya na-involved sa mga anomalya. Samantalang involved siya sa Farmally, involved siya doon sa ilang kaso na ba ni Trillanes ang isinampa laban sa kanya. Nung panahon ni Duterte, mayor ng Davao, nung naging presidente, yung kanilang construction company ng kanyang ama, ang initial ng construction company nila, si LTG, kapangalan ni Bongo, Christopher Lawrence Tesorogo. 6 billion ang nakuhang proyekto. Mayor pa lang si Duterte sa Davao. Nang naging presidente si Duterte, lalong maraming proyekto ang nakuha ng nasabing construction company. Ngayon, kahit na hindi na nakaupo ang Duterte, yung construction company ng half-brother ni Bongo, yung Alfredo, 2023 nga to 2024, nakakuha pa ng 329 million na flood control project sa Davao.
Oh, sige nga. Tingnan nga natin yung mga flood control projects ng half-brother ni Bongo. Oh. Tapos si Pulong Duterte, Bongo, si Pulong, mula 2019 to 2022, 51 billion ang project, ang pondo ni Pulong. Nilabas mismo yan ng DPWH, hindi dininaya ni Pulong. 2019 to 2022, ng 3 years na congressman si Pulong, 51 billion. Dito ang pinag-uusapan natin dito sa mga projects na ito ng itong sa flood control ng mga construction companies, 10 billion, 11 billion, 7 billion, 6 billion. Si Pulong Duterte, ang pundong hawak niya sa flood control at iba pang infra projects sa distrito niya ng Davao, nung panahong congressman siya, 51 billion. Yan mismo ang inamin ng DPWH. O ngayon, sige nga Bongo, hindi na ba binabaha ang Davao? Hindi ba binabaha ang Davao? Nitong linggo nga ito, ang pinapakitang pictures ng baha sa Davao, grabe. O, tapos ngayon, mayroon kang ganang magsabi niyan, sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Kayo, ang grupo ninyo, Bongo. Ang grupo ninyo. Ito kasing iniimbestigahan ngayon sa panahon na ito, mula 2022 to 2025, panahon ni PBBM. Ayaw kasi ni PBBM imbestigahan yung mga proyekto nung panahon ninyo, Bongo. Ha? Pero dapat imbestigahan din yan kasi napakarami ring flood control projects ang inimplement sa panahon ni Duterte, sa panahon ninyo. At tingnan nga natin, ano bang klase ang mga projects ninyo noon? Ha? Wala bang ghost project? Ha? Hindi ba substandard? Ay, wag kang magamali, Bongo. Ang tindi mo, ipokrito ka. Di ba, mga kabunyog? O, ito na lang, Bongo. Sige nga, bigyan mo kami ng ano ang breakdown ng mga projects ni Pulong doon sa 51 billion? O, ilan doon ang flood control projects? At sige nga, tingnan natin yung mga flood control projects ni Pulong mula dyan sa 51 billion na yan na pundo niya. Ha? Ano nito ni... Ha? Ano ito si Bongo kung makapagsalita, akala mo. Sabi niya, sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Kayo ang makonsensya, Bongo. Ngayon kasi, hindi pa pinag-uusapan yung mga projects nung panahon ng amo mong si Duterte. Kasi nga, sinabi ni PBBM, yung kanyang panahon lang daw, 2022 to 2025. Ha? Pero isusulong natin to, dapat managot hindi lang yung panahon ngayon ni PBBM, yung panahon ni Duterte kasi grabe din yan. Grabe din yan. Kung ito ngayon na pinag-uusapan natin ay nalulula na tayo, ay lalo na nung panahon ni Duterte, grabe yan. Ha? Buwelo sila Duterte noon kasi maraming kot. Ha? Maraming takot. Nakabuelo si Duterte noon. O, ganyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nung nabasa ko itong statement ni Bongo, na susuka ko. Kala mo ang linis niya, kabunyog sa Coro 35, nakakasuka. Ay, mga kabunyog. Ha? Pusin na natin tungkol kay Bongo na ako dito. Nai-stress. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ipokrito Kala mo kung makapagsalita, ang linis niya, ang linis nila. May mga ganap pang magsabing sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Ha? Si Bongo, si Bongo, senador na naman ngayon, pangalawang termino na. O, nag-uhugas kamay. Ano daw siya? Legislator daw siya. Senator daw siya. Wala daw siyang pakialam sa mga proyekto na yan. Hindi niya raw trabaho yan. Kaya yung mga sinasabi daw na involved siya dyan, nag-impluensya siya para sa kanyang pamilya, hindi raw totoo yan. Maniniwala ba kayo doon? Ha? Maniniwala mo kayo doon? Senador ka, sasabihin mo wala kang hindi ka man lang nag-impluensya, hindi ka tumulong sa pamilya mo. Yung ama mo, may malaking construction company, CLTG, sa pangalan mo pa ang inisyal, Christopher Lawrence Tisorugo. Yung half-brother mo, may malaking construction company, Alfrego Builders.
O, dalawang malalaking construction companies ng pamilya mo, ang mga nakukuha nilang proyekto, ang lalaking pondo, tapos sasabihin mo wala ka man lang papel doon. Sinong niluloko mo, Bongo? Lukuhin mong linong mo. Huwag ang mamamayang Pilipino. Ha? Kunwari ka na hindi ka interesado dyan, ang kanya daw na trabaho, serbisyo, kalusugan, yun daw ang kanyang proyekto. Ay, maniwala siya. Kunwari lang yan ang project mo. Pero, syempre kasabay niyan, yung mga infra, flood control at iba pa, kumikita kayo dyan, ang pamilya nyo. Yan yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa kainitan kasi ngayon ng mga proyektong ito sa flood control na siyang pinag-uusapan ngayon ng bayan, si Bongo syempre, yung usual na Bongo, yung ugaling Bongo, nang akala mo inosente, hindi sangkot sa kung ano man, doon sa war on drugs ni Duterte na mga patayan, ang palusot ni Bongo, hindi siya involved doon, pero ang totoo, siya ang nagiging runner ni Duterte sa mga command niya, sa mga order niya, doon sa magsasagawa ng mga operation sa war on drugs. At kapag naisagawa na yung krimen, naabot na yung quota, nagawa na yung target, sinong magbibigay ng reward? Si Bongo. Oh, maraming mga testigo niyan. Oh, kaya lang sinasabi ni Bongo, wala akong alam sa mga yan. Hindi ako sangkot diyan sa mga drug war na yan. Kuy alalay lamang ng presidente, maniwala naman tayo. Lahat ng mga appointees, mga appointments noon na pumapasok sa Malacanang, dumadaan kay Bongo. Ganyan ka makapangyarihan si Bongo. Kaya lang, sa mukha niya, akala mo ignorante, akala mo inosente. Ha? At ang kanyang pinukusan para matabunan, para hindi siya madamay doon sa mga madugong war on drugs na mga patayan. Saan siya linagay? Malasakit. Malasakit centers. Yun ang binigay sa kanya ni Duterte. Ito Bongo ang anuhin mo, malasakit center. Dito ka sisikat sa tao. Kasi ang makikita sa iyo ng tao, mabait ka, mapagmalasakit, yun. Ito na lang ang pukusan mo. Yun. Di ba? Yun nga. At naging effective, ang impresyon ng tao kay Bongo, mapagmalasakit. Pero yung kanyang mga transaksyon sa gobyerno na malalaking pera ang kinita, wala, hindi yun masyadong nakita. Kasi ang imahin nga ni Bongo, yung malasakit centers yun. At ngayon naman, na senador siya, mainit na issue yung mga flood control projects, dumidistansya na naman si Bongo. Parang si Villanueva. Di ba? Kaagad-agad nagsabi, Secretary, wala ba ako, naglabi ba ako sa inyo? Humingi ba ako sa inyo ng projects? Akala mo wala siyang kilala sa DPWH. Akala mo wala siyang impluwensya sa DPWH. Si Villanueva. Ngayon, nagkakalat ngayon, lumalabas ngayon, na yung controversial na flood control king ng Bulacan, na si District Engineer, dating District Engineer Henry Alcantara, close pala sila, BFF pala sila, ang daming pictures nagpapatunay, ang daming events magkasama sila. Ngayon, pero naghuhugas kamay yan si Villanueva, kasi nga mainit yung issue Mainit yung issue, so ayaw nilang ma-associate yan sa mga flood control na yan. Pero kung hindi mainit yung mga issue na yan sa flood control, pinagmamalaki nila, kanila yan, kanila to, silang lumakad yan, yung pondo na yan, silang gumawa ng paraan yan. Ngayon, panay sila naghuhugas kamay, lahat. Itong si Bongo, naghuhugas kamay din. Hindi daw siya dyan. Legislator daw siya. Mambabata siya. Senador siya. Hindi niya raw gawain yan. Maniwala naman kayo. Yung Alfredo lang yung Alfredo, yung sa half-brother niya, 2024, hindi na yan panahon ni Duterte, panahon na ni Marcos yan. 2024, 320 million. Sa Davao lang yun. Davao City, flood control lang yun. Hindi pa kasama doon yung ibang projects, road concrete,